tumira kundi dahil lahat ng pumapasok hindi na muling lumalabas. Sabi ng mga kapitbahay, may sumpa ang bahay. Sabi naman ng iba, may nagbabantay. Pero sa gabi kapag nagsimulang kumaluskos ang sahig at may malamig na hangin na dumadaan kahit sarado ang mga bintana, hindi na importante kung ano ang totoo. Ang tanong na lang, aabot pa kaya ako ng umaga? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ella, 27 taong gulang, tubong Marikina. Lumaki ako sa isang pamilyang hindi mayaman pero masaya at puno ng kwento. Anak ako ng isang mananahi at isang jeepney driver. Mga magulang na kahit pagod buong araw, nakukuha pa rin magluto ng paborito naming sinigang sa gabi o mag-aya ng meriendang turon sa kanto. Ang buhay namin ay simple lang. Maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at hollow blocks. Bubong na maingay kapag umuulan at bakuran na puno ng paso ni Mama. Ang mga kapitbahay parang pamilya na rin. Lagi kaming magkakasama sa kalsada tuwing pista. At sa hapon, siguradong may halimuyak ng nilulutong adobo na sumasabay sa hangin. Pero nawala ang lahat ng yon ng isang gabi. Tinupok ng apoy ang lahat ng alaala at kasaysayan ng pamilya ko. Nagsimula lang daw sa isang kislap mula sa kuryente. Sabi ng mga kapitbahay, mabilis kumalat ang apoy, sinabayan pa ng hangin. Ako nasa night shift noon bilang part-time layout artist sa isang maliit na printing shop. At nang makarating ako, abo na lang ang natira. Wala akong naisalba kundi ang damit na suot ko at ang cellphone na halos lowbat na. At higit sa lahat nawala rin sa akin sina Mama at Papa. Pareho silang natrap sa loob bago dumating ang mga bumbero. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap ang lahat ng nangyari. Parang isang malupit na biro ng tadhana at ako lang ang natirang saksi. Mag-isa akong naiwan at doon nagsimula ang katahimikan. Hindi yung katahimikang payapa kundi yung mabigat, masakit at humihigop ng lakas. Para kang binabalot ng dilim kahit maliwanag ang araw. Parang laging may kulang at kahit saan ka magpunta dala-dala mo yung multo ng nakaraan. Naging mahirap ang lahat para sa akin. Hindi ko alam noon kung paano magsisimula muli na wala na ang aking mga magulang na aking inspirasyon sa buhay at tanging kakampi sa buhay. Labis ang lungkot na naramdaman ko nung panahon na yun. Pakiramdam ko pati ako nawalan ng gana para mabuhay. Gayunpaman paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga turo na aral sa akin ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila. Na huwag raw akong susuko sa buhay. Laban lang dahil hanggat may buhay, may pag-asa. Sa burol ng magulang ko, si Tita Elena lamang ang nagpunta dahil tingin sa akin ng iba naming kamag-anak ay sumpa at malas ako. Lahat na lang kasi ng mga mahal ko sa buhay na nakakasama ko ay may nangyayaring masama kaya naman itinuring akong sumpa at malas ng aming mga kamag-anak. Ella, kapag nakalikom na tayo ng sapat na pera, ipapalibing na ang iyong mga magulang ha. Alam kong masakit at mahirap ito para sa iyo pero kailangan mong tanggapin. Wika sa akin ni Tita Elena. Wala akong nagawa kundi ang tumango na lamang. Halos hindi ako kumain at umalis sa harap ng ataol ng aking mga magulang dahil nais kong sulitin ang mga sandali na kasama ko pa sila kahit wala na silang buhay. Lumipas ang isang linggo, nakalikom na kami ng sapat na halaga para sa libing ni Mama at Papa. Labis ang pighati na aking naramdaman ng mga sandaling yon at pakiramdam ko gusto ko nang lisanin ang mundo. Pero sa tulong ni Tita Elena, nagawa kong tanggapin ang realidad
Nawala na ang aking magulang at kailangan kong magpatuloy. Pansamantala akong tumira sa isang maliit na kwarto sa bahay niya pero alam ko hindi ako pwedeng umasa sa kanya habang buhay. Kaya nagsimula akong maghanap ng mauupahan, isang lugar na mura, tahimik at malayo sa lahat ng nagpapaalala sa akin ng nangyari. Doon ko nakita ang isang paupahan sa Antipolo City. Tahimik ang lugar. Presko ang hangin, malawak, may maliit na bakuran at higit sa lahat, mura ang renta. Ang bahay ay nakatayo sa mataas na bahagi ng Antipolo. May tanawin ng buong lungsod sa veranda. Luma na ang istruktura, kalawangin ng bakal na gate, luma ang kurtinang nakasabit sa bintanang kahoy at ang dingding ay halatang ilang beses nang pininturahan para matakpan ang mga bitak. Pero sa kabila ng itsura nito, may kakaibang hatak sa akin. Nang makausap ko ang landlady, lalo pa akong natuwa nang malaman kong mura ang renta. Halos kalahati lang kumpara sa ibang nakita ko. Palibhasa at kung ipon mula sa trabaho lamang ang tanging kailangan kong pagkasyahin noon, kaya't hindi na ako nagdalawang isip na upahan ang bahay. Pero habang nililibot ko ang loob, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag kung malamig lang dahil sa simoy ng hangin mula sa bundok o dahil may kung anong presensyang nakatingin sa akin mula sa dilim ng hallway. Para bang kahit nakasarado ang pinto, hindi kakailanman nag-iisa sa bahay na yon. Pagkatapos kong maisalansan ang mga gamit sa maliit kong silid, napansin kong halos wala na akong lakas para magluto pa ng hapunan. Kumalam ang aking sikmura pero mas nangingibabaw ang antok at pagod. Galing pa kasi ako sa biyahe at buong araw na rin akong naglipat bahay. Tahimik ang gabi. Tahimik ang paligid. Ang bahay, kahit may katabi pang mga unit, parang nakahiwalay sa ingay ng kalsada. Minsan lang dumadaan ang sasakyan sa labas at ang naririnig ko lang ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang halik ng malamig na hangin sa bintana. Habang nakahiga ako sa kama, napansin kong medyo mas malaki ang aking silid kumpara sa dati kong inuupahan. Nasa sulok ang kama, sa tabi ng maliit na bintana na may kurtinang manipis at luma. Sa kabila may lumang aparador na amoy kahoy na nabasa sa ulan. May ilang bahagi nitong parang kinain na ng anay. Ngunit sa gitna ng katahimikan noon may kakaibang bigat sa hangin na aking naramdaman. Hindi ko yun maipaliwanag. Parang malamig, ngunit may halong init na nagpapapawis sa akin. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Iniisip na baka pagod lang ako. Kaya ganoon ang aking naramdaman noon, Sir Jupiter. Makalipas ang ilang minuto may narinig akong mahinang tunog, tila pagkaluskos. Dahan-dahan akong nagmulat at tumagilid. Tiningnan ko ang bintana, ngunit nakasarado naman yon. Sinilip ko ang pinto. Nakasara rin. Pinilit kong baliwalain at bumalik sa paghiga. Ngunit ilang sandali pa ay may isa na namang tunog. Hindi na kaluskos kundi mabagal na paghatak ng tela sa sahig. Nakakapanindig balahibo yun sapagkat malinaw kong narinig na nanggaling yun sa labas ng aking kwarto. Nais ko sanang isipin na baka kapitbahay lang, ngunit napakalapit ng tunog. Parang mula mismo sa sala ng inuupahan kong unit ng galing. Tumayo ako noon at kinuha ang maliit na flashlight sa tabi ng kama. Marahan kong binuksan ang pinto ng kwarto. Walang ilaw sa sala, ngunit nasilayan ko ang mga hugis ng mga gamit sa ilalim ng mahinang sinag mula sa poste sa labas. Tahimik ang paligid. Pinakinggan ko pa ng mabuti, ngunit nawala na ang tunog. Sa halip na bumalik agad sa kama, napadpad ang aking tingin sa pintuang nasa dulo ng pasilyo. Isang lumang pintong kahoy na halatang matagal nang hindi nabubuksan. Hindi ko alam kung saan yun patungo. Nung lumipat ako, napansin ko na rin yun
ngunit hindi ko naisip na silipin. Habang nakatayo ako roon, may mahinang dampi ng hangin na lumusot mula sa ilalim ng pinto. Ngunit hindi yun malamig gaya ng karaniwang simoy. Mainit yun, parang mismong hininga. Kinabahan ako kaya bumalik na lamang ako sa kwarto at agad kong isinara ang pinto. Nang makabalik ako sa kama, pinatay ko ang flashlight at tinakpan ng kumot ang aking katawan. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata, ngunit ilang sandali lang, may naamoy akong kakaiba. Amoy putik ang naamoy ko noon. Hindi basta amoy lupa lang, kundi parang basang lupa na matagal nang hindi naarawan. May halong singaw ng lumang kahoy na nababad sa tubig. Lumakas ang kabog ng aking dibdib. Sarado ang aking bintana at wala naman akong basang gamit sa loob. Mas lalo pa akong kinilabutan nang maramdaman kong bahagyang umuga ang ilalim ng kama. Nanatili akong nakahiga. Pigil ang hininga. Pilit kong iniisip na baka guni-guni ko lang yun, ngunit ramdam ko ang banayad na paggalaw. Parang may gumapang o dumaan sa ilalim. Makalipas ang ilang segundo, tumigil din yon. Pinilit kong huwag magpanik. Binuksan ko muli ang flashlight at sinilip ang ilalim ng kama. Walang kahit anong kakaiba roon. Malinis ang sahig maliban na lamang sa ilang alikabok at isang lumang barya. Bumalik ako sa pagkakahiga, ngunit mas mahigpit na ang pagkakahawak ko sa kumot. Pasado 12:00 na noon at nang halos nakakatulog na ako, biglang tumunog ang pinto ng kwarto. Isang mabagal na katok ang aking narinig. Napabangon ako, ngunit hindi ko agad binuksan. Walang nagsalita sa labas. 3 katok lang at pagkatapos, katahimikan. Nakaupo lang ako sa kama, nakikinig, inaabangan ng susunod na mangyayari. Maya-maya may narinig akong tila marahang paghila ng kuko sa kahoy. Hindi yun mabilis, hindi rin malakas, sapat lang para iparamdam na may gumagalaw sa kabilang pinto. Hindi ko mawari kung bakit, ngunit tila mas bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Para bang biglang sumikip kahit ako lamang ang naroon. Nang humupa ang tunog, umikot ang aking paningin sa kurtina ng bintana. Doon ko lang napansin na bahagya pala itong nakaangat, kahit malinaw kong isinara yun kanina. Sa labas, wala akong nasilayan kundi ang madilim na bakuran. Ngunit bago ko ibalik ang tingin sa loob, para bang may mabilis na aninong dumaan. Halos hindi mahuli ng mata. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinilit na huwag nang isipin pa. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na hindi ko na lang yun papansinin pa. Ngunit kahit anong pilit kong ipinikit ang aking mga mata, ramdam ko pa rin na may nakatingin mula sa isang sulok ng kwarto. Kinabukasan, hindi pa man sumasapit ang tanghali na natiling tahimik ang buong bahay. Ako lamang ang naroon, nakaupo sa lumang sofa na iniwan ng dating nakatira. Pinipilit kong magbasa ng libro upang hindi ko marinig ang mga kaluskos sa bubong, mga tunog na pinaniniwalaan kong guni-guni ko lamang. Sa labas, makulimlim ang langit, waring nagbabadya na naman ng ulan. Hindi ko inaasahan ang bigla ang pagkatok sa gate. Sunod-sunod at malakas, napapitlag ako at sa paglingon ko sa bintana, natanaw ko ang isang babaeng nakaitim na bestida. Nakataas ang isang kilay, hawak ang pulang payong. Wala nang iba kundi si Tita Loring, ang kapatid ni Papa. Binuksan ko ang pinto at magalang na bumati sa kanya, bagaman may kaba at hiya. Matagal na kaming hindi nagkikita simula nang mamatay ang aking mga magulang. Noon pa man, sinisi niya ako sa nangyaring sunog na kumitil sa kanilang buhay. Ang sabi niya, ako raw ang malas na dahilan ng lahat. Pumasok siya na parabang pag-aari niya ang bahay. Hindi man lang naghintay ng paanyaya ko at nang inilibot ni Tita Loring ang kanyang mga mata sa paligid, Sir Jupiter, natitiyak ko noon
na may mapupuna siya. Ito na ba ang bahay na pinili mo? Diyos ko, Ella, parang lungga ng daga. Ramdam ko pa ang init na umakyat sa aking pisngi noong mga oras na yon, Sir Jupiter. Tanda ko nag-akma pa akong magpaliwanag sa kanya, ngunit napagtanto kong wala rin iyong saysay dahil lalo lamang niya akong mamaliitin. Tahimik kong isinara ang pinto at magalang ko siyang inalok ng maiinom, ngunit agad din niya yung tinanggihan. Aminin ko, hindi ko inasahan na sa unang pagbisita ni Tita Luring masasakit na salita agad ang maririnig ko. Kahit na hindi kami magkasundo, umaasa pa rin ako noon na baka kaya niya ako binisita dahil nag-aalala siya. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa bahay, ramdam ko na ang bigat ng presensya niya na para bang may dala siyang malamig na hangin mula sa labas. Wala pang 3 minuto mula nang magkita kami, binitiwan niya ang isang linyang kahit ilang ulit kumang marinig, hindi ko kailanman nakasanayan. Tinawag niya akong malas, sumparaw ako, sinabi niya yon na parabang ordinaryo lang, isang usapang karaniwan. Ngunit sa loob-loob ko, unti-unti na akong kinakain ng pagtataka at pangamba. Ayon sa kanya, simula pagkabata ko raw ay may kamalasan ng nakakapit sa akin. At para patunayan, isa-isa niyang binanggit ang mga taong nawala sa buhay ko. Si Lola, si Kuya na nasawi sa aksidente at ngayon pati ang aking mga magulang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Biglang bumalik sa aking alaala ang lahat ng yun. Ang mga libing, ang iyakan at ang mga gabing walang tulog dahil sa sakit ng pagkawala. Pilit kong ipinaliwanag sa kanya na hindi ko kasalanan ang mga nangyari, ngunit hindi siya natinag. Patuloy niyang itinuro sa akin ang sisi sa lahat ng kapahamakan. Mas masakit pala, Sir Jupiter, kapag ang mga salitang yon ay nanggaling sa sariling katugo. Wala siyang pakialam kahit mangyak-ngyak na ako habang nagsasalita siya. Ang payo pa niya noon, umiwas na lamang ako sa ibang tao upang hindi sila madamay sa aking daladalang kamalasan. Pinilit kong huminga ng malalim at ipakitang ayos lang ako. Gusto ko sanang tapusin ang usapan, ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang baso mula sa kusina ang bilang nahulog at nabasag sa sahig. Pareho kaming napalingon sa gulat. Kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Tita at kung paano siya bahagyang umatras. Tila nais niyang tumayo, ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Tinanong niya kung sino raw ang nandoon, ngunit wala akong naisagot kundi isang mahinang pag-iling. Tandang-tanda ko pa hanggang ngayon, Sir Jupiter, kung paanong biglang nag-iba ang mukha ni Tita Loring. Ang babaeng kilala kong walang kinatatakutan ay nagmistulang isang batang nilamon ng takot. Sinubukan ko pa noon siyang kumbinsihin na baka pusa lamang ang may kagagawa ng basong nabasag sa kusina. Ngunit sa huli ay nasigawan pa rin niya ako. Ang sabi niya, sa sobrang kamalasan ko raw ay maging masamang kaluluwa ay sinusundan ako. Muling tumahimik ang paligid at parabang may dumaan na malamig na hangin sa batok ko, Sir Jupiter. Ngunit para maiwasan ang takot, inisip ko na lamang noon na baka guni-guni ko yun. Pagtingin ko naman kay Tita Loring, bakas din ang takot sa mukha niya. At sa palagay ko, sa mga oras na yon, hindi lamang ako ang nakaramdam ng kakaiba. Bago sa tuluyang tumalikod, sinabihan pa niya ako ng huling babala. Ang sabi niya, may mga bagay daw na hindi ko kayang ipaliwanag, pero dala-dala ko yun kahit ayaw kong aminin. At kung matalino raw ako, iiwan ko na raw ang bahay bago may mangyaring mas malala. Hindi ko na siya nasagot noon, Sir Jupiter. Pinanood ko na lang siyang nagmamadaling lumabas ng bahay. Naiwan naman ako sa sala, mag-isa, habang ang kusina ay muling bumalik sa katahimikan. Ngunit hindi nakatakas sa akin ang pakiramdam na tila may aninong nag-aagbang sa likod ng madilim na parte ng bahay. Sa matagal kong pagtitik sa sulok na yun, doon ko na lang napansin ang basong nabasag kanina. Hindi yun isa sa mga gamit ko. Wala ako ni isang basong may ganoong kulay at disenyo. Kaya naman napaisip ako at paulit-ulit na umi-echo sa aking tenga ang huling sinabi ni Tita Loring. Dahil doon, hindi ko na muling binuksan ang mga kortina patungo sa kusina.
Pakiramdam ko kasi may kung anong nakasilip mula roon. Para kahit papaano mawala ang tensyon ng mga oras na yon, Sir Jupiter, sinubukan ko na lamang ituloy ang mga design layout na kailangan ko sa trabaho. Pero ni isa, wala akong natapos. Masyadong magulo ang isip ko noon na hindi ko na namalayang tumatakbo ang oras habang nakatitig lang ako sa kisame. Hindi mali sa isipan ko ang pangamba na baka nga totoo ang sinabi ni tita at kailangan ko siyang sundin. Hanggang sa sumapit ang gabi, nakahiga na ako. Nakapikit pero gising pa rin ang aking diwa. Tahimik. Wala akong ibang naririnig kundi ang mahinang ugong ng electric fan at paminsang huni ng kuliglig sa labas. Hanggang sa may narinig akong mahinang tunog, para bang may maliit na bagay na nahulog mula sa istante. Pinilit ko sana huwag pansinin sa unang, ngunit habang tumatagal, palakas ng palakas at papalapit sa sala. Dahan-dahan akong bumangon kahit puno ng kaba ang dibdib ko. Kinuha ko ang flashlight sa tabi ng aking kama. Lumabas ako ng kwarto at maingat ang bawat hakbang ko sa sahig na lumalangit-ngit. Mahina akong tumawag kahit alam kong wala namang ibang tao sa loob ng bahay kundi ako. Gaya ng inaasahan, wala akong tugon na nakuha, Sir Jupiter. Ngunit nang pihitin ko ang flashlight patungo sa sala, nakabukas ng bahagya ang pintuan ng aparador na noong tanghali ay sigurado akong isinara ko. Hindi lamang yun, Sir Jupiter, dahil sa sahig ay may nakakalat na 2 kutsarita. Hindi ko naman maalala na ginamit ko ang mga yun. At kung nalimutan ko man, nakakapagtaka na nasa sala sila imbes na nasa kusina. Nag-aalangan man, pinulot ko na lang at ibinalik at sinarado ang aparador ng mahigpit. Pilit kong iniwas ang isip ko sa posibilidad na may ibang gumagalaw ng mga gamit ko. Pagbalik ko sa kwarto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Hindi ordinaryong lamig na dala ng gabi, kundi lamig na talagang nakakapanindig ng balahibo. Nang tingnan ko ang bintana, sarado naman ito. Dali-dali akong bumalik sa kama, mariing pumikit at nagtakip ng kumot, pinilit ang sariling makatulog. Ngunit bago pa ako tuluyang dalawin ng antok, may narinig akong humihimig. Mababa, parabang lullaby na paulit-ulit. Sa sobrang kaba ko, Sir Jupiter, hindi ko na tinanggal ang kumot. Ilang minuto lang, tumigil din ang pag-awit. Kinabukasan halos wala akong maalalang maayos ang tulog ko, ngunit pagbangon ko may kakaiba na namang nangyari. Sa lamesa sa kusina, nakahilera ang 3 baso. Pare-parehong puno ng tubig. Alam ko na hindi ko sila nilagay roon at lalong hindi ko natatandaan na mayroon akong ganoon karaming baso. Bagong lipat pa lamang ako noon, Sir Jupiter, at iilan lang ang gamit ko sa kusina. Yung sapat lamang para sa 1 o 2 tao, kaya hindi ko maiwasang matakot sa mga oras na yon. Hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Nasa loob ako noon ng banyo at naliligo nang mapansin ko ang nakasabit na salamin sa pader. Unti-unti itong lumabo at halos manigas ako sa aking kinatatayuan nang makita ko ang umaandar na mga guhit sa salamin na parabang may nagsusulat doon gamit ang mga daliri. Huwag kang aalis. Yun ang nakasulat, Sir Jupiter. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noong mga oras na yun, Sir Jupiter. Ang tanging naaalala ko ay pinilit kong balutin ang sarili ko ng tuwalya. Mangyak-ngyak pa akong napakurap ng ilang beses bago tuluyang maglaho ang sulat sa salamin. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas ng banyo kahit hindi pa ako nakapagbanlaw ng maayos. Makalipas ang ilang sandali habang nakaupo ako sa kama at nanginginig pa rin, hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang nangyari. Kahit pilit kong iwaksi iyon, nananatili pa rin ang kaba at pangamba hanggang sa bigla kong narinig ang mga yabag sa hagdan. Mabagal, mabigat hanggang sa huling baitang
at saka tumigil. Hinintay ko kung may kakatok sa pintuan ng kwarto. Pero wala. Nang nilakasan ko ang loob kong lumabas, wala ring tao. Sa sahig ng hallway, may naiwan na bakas ng paa. Maliit, parang pambabae. At basa. Doon ko na itanong sa sarili ko kung saan nagmula ang tubig, gayong sarado naman ang mga bintana at hindi rin naman umuulan ng gabing yon. Makalipas ang ilang minuto matapos kong linisin ang bakas, bumalik ako sa sala para patayin ang ilaw bago matulog. Pero paglingon ko sa bintana, may nakita akong anino sa labas. Hindi ko man maaninag ang muka, alam kong babae yon. Mahaba ang buhok at nakatayo lamang sa dilim. Napalunok ako at kinusot ang mga mata ko. Pero gaya ng ilang beses kong naranasan sa bahay na yon, bigla rin itong naglaho pagmulat ko. Gayunman naiwan ang bigat ng presensya sa paligid. Doon ko tuluyang tinanggap, Sir Jupiter, na hindi ako nag-iisa sa bahay na yon. Lahat ng mga naranasan ko roon ay hindi lamang guni-guni o pamamalikmata. May kakaiba talaga sa bahay na inuupahan ko noon. Isang gabi nagising ako nang maramdaman ko ang malamig na hangin dumampi sa tenga ko. Parang may bumulong. Pero hindi ko maunawaan. Nang lingunin ko ang gilid ng kama, wala naman tao. Pagharap ko muli, bigla akong naramdaman ang bigat ng kutsyon sa paanan. Parang may biglang umupo. Ramdam na ramdam ko yun, Sir Jupiter, at muling nanindig ang balahibo ko sa sobrang kaba na halos hindi na ako makahinga noon. Kinabukasan, hirap akong magtrabaho. Pinilit ko na lang lumabas at maghanap ng kape sa bayan. Pero bago ako umalis, tandang-tanda ko kung paano ko pinagmasdan ang bawat sulok ng bahay, lalo na ang aparador na madalas kong nakikitang nakabukas. At sa kabila ng sinarado ko na ito ng mahigpit bago ako lumabas, pagbalik ko, nakabukas na naman. Sa mismong gitna ng istante may nakapatong na litrato. Hindi ko maaninag ng malinaw dahil luma at tila sinadya pang palabuin. Pero sigurado ako, Sir Jupiter, wala ni isang litrato sa bahay na yon noong lumipat ako. Kaya noong gabing yun, sa sala na lang ako natulog. Pakiramdam ko mas ligtas ako roon. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nagulat ako nang madilat at makita kong nakahilera sa sahig ang lahat ng baso ko, pati yung 3 hindi ko alam kung saan nanggaling. At ang mas nakakakilabot, lahat ng yon puno ng tubig. At sa ibabaw ng lamesa may isang papel na nakapatong. Nakaukit doon ang mga salitang hindi ko malilimutan, Sir Jupiter. Huwag kang aalis. May ipapakita pa ako sa'yo. Hindi ko na alam, Sir Jupiter, kung mas mabuti bang sinunod ko o sinuway ang nakasulat doon, pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Kung mga paramdam pa lang ang naranasan ko noon, ayoko na talagang malaman pa kung ano pa ang susunod. Hindi ko na rin matandaan kung anong araw eksaktong nangyari yon, hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil gabi-gabi noon. Pare-pareho ang nararamdaman ko sa inuupahan kong bahay. Lagi na lang may nasisira, may nababasag, kahit ako lang naman mag-isa roon. Pagod na pagod ako noon, pero hindi pa rin ako makatulog. Kahit hawak ko ang cellphone, kahit nakabukas ang flashlight, pakiramdam ko'y may nakasilip sa akin mula sa bawat sulok ng bahay. 11:00 yata yun nang magsimula na naman ang mga tunog. Una, may malakas na kalabog sa kusina, parang may mabigat na bagay na bumagsak. Kasunod noon, Sir Jupiter, ay ang tunog ng pinggang na basag. Napasapo ako sa mukha ko at pilit kong kinakalma ang aking sarili. Iniisip ko noon, baka daga lang. Pero hindi nagtagal. Narinig ko ang kaluskus mula sa sala. Mabagal, tapos sunod-sunod na mabibigat na yabag. Parang may naglalakad at batay sa bigat ng mga hakbang, parang galit na galit.
Nanginginig na ako sa takot noon, Sir Jupiter. Hindi ako mapakali kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto at sumilip ako sa labas. Wala akong nakita pero ramdam ko may kasama ako. Para bang bawat hininga ko may kasabay na hininga mula sa dilim. Lumabas ako ng marahan, baitang-baita. Habang bumababa ako lalo pang lumamig ang hangin. Pagdating ko sa kusina, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Hello? Bulong ko noon, nanginginig ang aking boses. Walang sumagot, Sir Jupiter. Lumapit ako at doon ko nakita lahat ng baso, plato at kubyertos nakakalat sa sahig. Pero ang pinaka nakakakilabot, nakahanay silang parang sinadya pang ayusin sa bilog. Sa gitna ng bilog may basong puno ng tubig at sa ilalim ng baso may isang luma at kalawanging gintong singsing. Pabalik na sana ako sa kwarto nang biglang may malakas na kalabog. Para bang pumulandit ang kaba sa dibdib ko, Sir Jupiter, nang sumara ang pinto sa likod ko na para bang may nagtulak ng buong lakas. Napasigaw ako at tumakbo papunta sa sala pero paglingon ko nakita ko ang isang babae sa dulo ng pasilyo. Nakatayo lamang siya. Nakayuko, mahaba ang buhok at basang-basa ang kanyang katawan. Ang mga kamay niya, Sir Jupiter, nangingitim na parang nabubulok. Hindi siya gumagalaw, pero kahit hindi ko maaninag ang mukha niya, alam kong nakatitig siya sa akin. Lumayo ka! Sigaw ko noon, pero hindi siya sumagot. Humakbang lamang siya ng mabagal at bawat paglapit niya ay kasabay ng pag-atras ko. Pagdating ko noon sa dulo ng sala, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Walang tunog. Wala akong narinig maliban sa mabigat niyang paghinga. Kinakap ako ang daan habang nanginginig ang buong katawan ko. Pero bago pa ako makapihit palabas ng sala, may malamig na kamay na humawak sa aking braso. Hindi ka aalis. Bulong niya, boses na parang mula sa ilalim ng lupa. Napasigaw ako at pilit na kumalas sa pagkakahawak niya, ngunit sa bawat hakbang kong paatras para siyang lalo pang lumalapit. Ramdam ko ang lamig ng katawan niya na parang sinisip-sip ang init ng balat ko. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at isinara ang pinto. Isinandal ang katawan ko roon pero bago pa ako makapagpahinga may kumatok. Hindi yun mula sa labas, Sir Jupiter, kundi mula sa loob ng mismong kwarto. Napatingin ako sa dingding at doon ko narinig ang katok. Parang may nakakulong sa loob na pilit gustong lumabas. Halos maiyak na ako sa sobrang takot. Gusto ko nang tumakbo kahit saan, basta wag na ron. Nang pinihit ko ang doorknob, bigla itong uminit, parang hawakan ng kaserolang galing sa apoy. Napabitaw ako pero kusay itong bumukas at agad akong dumiretso sa sala at doon nga biglang bumukas ang lumang cabinet. Mula sa loob may lumang puting damit na dahan-dahang lumabas na parang hinihila ng hangin. Kasunod yun may narinig akong boses, mahina at pabulong. Hindi pa ako tapos. Halos sumabog ang dibdib ko sa bilis ng tibok. Hindi ko na inisip kung ano pa ang susunod. Tumakbo ako palabas, diretso sa pinto at lumabas ng bahay na yun. Wala akong suot na tsinelas pero wala na akong pakialam basta ang nasa isip ko lang noon ay makalayo sa bahay na yon. Sa kanto may isang matandang nagbebenta ng balut. Payat, puti ang buhok at tumingin siya sa akin na parabang kilala niya ako. Hingal na hingal ako. Pawisan, nanginginig at umiiyak habang sinasabi ko sa kanya na may tao sa inuupahan kong bahay. Tumigil siya sa pagbabalat ng balut at nagtanong kung aling bahay ang tinutukoy ko. Nang banggitin ko ang lokasyon, bigla siyang napatigil. Nagtama ang mga mata namin at doon ko nakita sa kanyang tingin na may alam siya. Ay Diyos ko, doon ka pala nakatira? Bakit hindi ka agad umalis? Sabi niya. At doon, Sir Jupiter, doon ko unang nalaman ang kwento ng bahay na yon. Ayon sa kanya, lahat daw ng tumira roon ay namatay. Iba-iba ang kapalaran. May sinaksak, may naaksidente, at may nagkasakit ng malubha. Sabi pa niya may nagpapakita raw na babae roon at tanging nakakakita lamang ay ang mga nakatira
sa bahay. May mga bulong daw noon na ang multo roon ay ang dating may-ari ng bahay na basta na lang nawala. Halos maubusan ako ng hininga sa takot. Mabigat na ang mga binti ko pero pinilit ko pa rin tumakbo. Wala na akong ibang nasa isip kundi ang makalayo sa bahay na yun. Mag-aalas 2 na ng umaga noon, Sir Jupiter. Tahimik ang buong kalsada. Tanging kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Pero sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung totoo o bunga lang ng matinding takot ko. Ang mga paa ko kusa nang nagdala sa akin sa bahay ni Tita Loring. Siya lamang ang kamag-anak na maaari kong takbuhan noon dahil si Tita Elena ay nasa probinsya. Alam ko hindi ako welcome doon. Mula pagkabata, ramdam ko na ang ayaw niya sa akin. Lahat ng kilos ko mali sa paningin niya. Pero noong gabing yun, wala na akong pakialam. Kumatok ako at nagbakasakali. Ilang minuto ang lumipas bago siya lumabas. Nakaduster siya, may hawak na kape at malinaw sa mukha ang pagkainis na naistorbo siya. Hindi pa man siya nagsasalita, ramdam ko na agad ang pagtanggi niya sa presensya ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sa kanyang tingin pa lang para na niya akong hinusgahan. Pinilit kong magpaliwanag pero bago pa ako matapos tuloy-tuloy na ang luha ko. Wala na akong mukhang maiharap. Wala akong ibang mapuntahan. Ngunit ang hindi ko inaasahan, tinawag niya akong malas. Sinabi niya na saan man ako mapunta, laging may napapahamak. Binanggit pa niya ang aking mga magulang na kung hindi raw ako kasama ng aking ama, baka buhay pa ito. Sir Jupiter, ang sakit. Para bang sinampal ako ng katotohanang hindi ko naman pinili. At sa lahat ng sinabi niya, isa lang ang tumatak na wala akong lugar kahit saan. Sa bawat salita niya, pakiramdam ko'y unti-unting napupunit ang loob ko. Hindi lang dahil sa masasakit na salita, kundi dahil may bahagi ko na naniniwala. Baka nga ako ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa aking buhay. Humingi pa ako ng pabor, nagmakaawa ako na kahit isang gabi lang ay patuloyin niya ako. Sinabi ko na hindi ko na kayang bumalik sa inuupahan kong bahay, na hindi ko na kayang harapin ang kababalaghan doon. Pero ngumiti lamang siya. Isang malamig na ngiti. Walang kapirasong awa. Hindi kita papapasukin dito. Sabi niya, wala akong panahon para sa mga malas na katulad mo at ayoko may mangyari sa akin dahil sa iyo. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, Sir Jupiter. Yung sinabi niya o yung naramdaman kong wala ni isang taong naniniwala sa akin. Bago pa ako makasagot, isinara niya ang pinto sa harap ko. Nanatili akong nakatayo sa labas ng bahay niya ng ilang minuto, pilit na pinipigil ang hikbi. Nanginginig ako sa lamig at sa sakit ng bawat salita niya. Wala akong masabihan at higit sa lahat, wala akong malapitan. Walang tao sa kalsada, pero ramdam ko pa rin na may mga matang nakatingin sa akin. Minsan may mga parang aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko, pero paglingon ko wala namang tao. Wala na akong magawa noon, Sir Jupiter. Pinunta ko ang sarili ko sa gilid ng bahay ni Tita kung saan may maliit na sementadong upuan. Doon ako umupo. Niyakap ang tuhod at pinilit ipikit ang mga mata. Pero kahit nakapikit ako noon, hindi nawawala ang pakiramdam na tila may nakatayo sa harap ko. Tahimik lang, nakatingin. Ang lamig ng semento noon ay dumadampi sa balat ko. Ang hangin parang may dalang bulong na hindi ko maintindihan. Sa likod ng lahat ng sakit at takot ko nung araw na yun, isang tanong lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Bakit parang kahit saan ako pumunta, sinusundan pa rin ako ng bahay na yun? Matapos ang araw na yun, dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Mabigat pa rin ang ulo ko, marahil sa puyat at pagod mula sa nangyari. Nakahiga pa rin ako sa kahoy na bangko sa labas ng bahay ni Tita Loring. Pilit kong nilalabanan ang lamig ng umaga. Pero bago pa ako tuluyang magmulat, may bumuhos na malamig na tubig sa mukha ko. Parang binuhusan ako ng yelo. Napaigtad ako nun, Sir Jupiter. Hinahabol ang hininga habang umaagos ang tubig mula sa buhok ko pababa sa leeg at likod. Malakas niya akong sinigawan habang hawak pa ang plastik na timba.
Pinili kong magsalita pero parang may tinik sa lalamunan ko na pumipigil sa aking boses. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o dahil alam kong walang saysay anumang paliwanag ko sa galit kong tiyahin. Kaya kahit na parang may kumurot sa puso ko nang marinig ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya noon, Sir Jupiter, binaliwala ko na lamang. Dahan-dahan akong tumayo. Ramdam ko noon ang bigat ng basang damit na kumakapit sa balat ko. Wala akong dalang kahit anong gamit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta nung araw na yon. Naglakad ako sa kalsada nung araw na yon, Sir Jupiter. Wala akong direksyon. Basa pa ang buhok ko. Tumutulang tubig habang bawat hakbang ko parang naririnig kong pintig ng puso kong mabilis. Mabigat, parang binibilang ang oras bago ako tuluyang bumigay. Wala akong matutuluyan. Wala akong malapitan kaya kahit ang bigat sa dibdib, bumalik ako sa inuupahan kong bahay sa Antipolo. Tahimik yung paligid gaya ng dati. Pero iba yung tahimik na yun, Sir Jupiter. Yung tipo ng katahimikan na parang may masamang mangyayari. Pagpasok ko nun sa bahay, bumungal agad sa akin yung amoy. Ewan ko kung paano ko i-explain, parang pinaghalong lumang kahoy, alikabok at bulaklak na matagal nang natuyo. Tapos yung pinto kusang nagsara sa likod ko ng sobrang lakas para bang sinasadya pero hindi ko na pinansin. Naupo na lang ako noon sa sofa at sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Pero ilang sandali lang ang lumipas noon, Sir Jupiter, biglang may narinig akong mga yabag galing sa kusina. Mabagal, maingat na parang nananakot. Naramdaman ko, Sir Jupiter, may malamig na hangin na dumapo sa batok ko noon para bang may dumaan sa likod ko. Hindi ko nakita pero ramdam na ramdam ko. At bago pa ako makagalaw may bumulong malapit sa mismong tenga ko, isang mahinang boses na umiiyak na humihingi ng tulong. Sir Jupiter, para akong nagyelo. Hindi ako nakagalaw. Mabigat ang hininga ko, nanginginig yung mga kamay ko dahil sa takot. Paglingon ko sa kanan, nakita ko siya. Babae, maputla, mahabang buhok, basang-basa siya. Nakaputing lumang bestida, kupas na may mga mantsa. Hindi po siya galit, malungkot ang tingin niya at parang umiiyak siya. Gusto kong sumigaw ng araw na yon, Sir Jupiter, pero walang lumabas na boses sa bibig ko. Nanatili lang akong nakatitig, pinipilit intindihin kung totoo ba yung nakikita ko. Tapos unti-unti siyang umatras at parang usok na lang siyang naglaho. Naiwan ako sa gitna ng sala, hingal na hingal at paulit-ulit lang sa utak ko yung salitang sinabi niya. Doon ko napagtanto, Sir Jupiter. Hindi lang basta yun paramdam. May gustong sabihin at may gustong ipagawa ang babaeng nagpaparamdam sa akin. Mag-aalas 12 na ng tanghali pero parang hindi pa rin bumabalik yung utak ko sa realidad noon dahil sa nangyari. Ilang beses na akong napapahinto kahit sa simpleng gawain lang. Parang may laging kaluskos akong naririnig at parang may anino noon na dumadaan sa gilid ng aking paningin. Pero may isa akong naranasan na hindi ko na talaga pwedeng baliwalain noong panahon na yon. Habang nagkakape at kumakain ng tinapay, nakatitig lang ako sa pader ng kusina. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko noon na baka pagod lang ako o baka overthinking lang. Pero paano, Sir Jupiter? Sabi ko noon baka may kailangan akong gawin para matapos ang kababalaghan na nararanasan ko. Sa gitna ng katahimikan nung araw na yon, napansin ko yung lumang aparador sa sala. May nakabukas na drawer. Hindi ko matandaan kung kailan ko huling binuksan yon kaya nilapitan ko. May mga lumang papel, mga resibo, sobre at isang maliit na booklet, parang listahan ng mga pangalan. May mga petsa at may mga address din. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob ako noon na maaaring may koneksyon yun sa bahay. Habang iniisa-isa ko may isang pangalan na paulit-ulit kong nabasa. Rosalie. Sa 3 magkaibang taon. Parang kinabig yung dibdib ko at napatanong ako noon kung sino siya. Dahil hindi na ako mapalagay noon, lumabas ako para magtanong sa mga kapitbahay. Karamihan, hindi masyadong nagsasalita. Pero may nagsabi sa akin noon, subukan ko raw kausapin si Aling Didang.
Matagal na raw siyang nakatira ron. Sinundan ko ang direksyon ng bahay na sinabi sa akin ng mga tao. Sa ilalim ng malaking puno nakita ko siya, matandang babae. Puti ang buhok, tahimik na nagbabalot ng suman. Paglapit ko noon ngumiti siya pero may kung anong kakaiba sa tingin niya. Para bang kilala niya ako. Nagkunwari akong bibili lang nang bigla siyang nagsalita. Tinanong niya kung ako yung nakatira sa paupahan ni Mang Celso. Pagkabanggit pa lang niya parang may bumara sa lalamunan ko. Sabi niya hindi niya alam kung babatiin ba niya ako o pagbabawalan. Tumigil siya noon sa pagbabalot ng suman. Tumingin sa kanyang paligid na parang tinitiyak na walang ibang makakarinig. At sa mahinang tinig bumulong siya. Hindi basta-basta ang bahay na yun. Binigyan niya ako noon ng maliit na papel na may address. Sabi niya noon sa akin, Sir Jupiter, pumunta raw ako sa bahay niya ng 3:00 ng hapon. Doon niya raw ikikwento ang lahat. Pero bago ako umalis, binalaan niya ako. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng babae sa loob ng bahay. Nagtanong ako kung sino pero tinugon niya lang ako noon ng isang ngiting mas malamig pa sa hangin ng gabi. 3:30 nung araw na yon, pumunta ako sa address na nakasulat sa papel. Halata ko agad na luma na yung bahay ni Aling Didang. Kupas ang pintura. Luma ang kurtina. Puro tuyong halaman sa harap. Bago pa ako kumatok, bumukas ang pinto. Parang alam na niyang darating ako nung araw na yon. Sa loob, amoy insenso at matamis na kape. Umupo ako noon sa kahoy na bangko. Pinagsalin niya ako ng kape at hindi pa ako nakakainom. Nagsalita na siya. Sabi niya noon sa akin, Sir Jupiter, na 5 taon mula nang mamatay si Mang Celso, wala pa raw tumagal na umupa sa bahay na tinitirhan ko. Lahat may nangyayaring masama. Aksidente, biglaang sakit, mga away. Pero sabi niya pa sa akin noon, mas matanda pa raw ang sumpa kaysa kay Mang Celso. Doon ko nalaman ang tungkol kay Rosalie, Sir Jupiter. Arkitekto raw siya, matalino, galing sa mayamang pamilya, pero nang makilala niya raw ang isang lalaki na nagpatibok sa kanyang puso, unti-unti raw na nagbago ang buhay ni Rosalie. Sa harap raw ng iba parang masaya sila, pero sa likod ng mga pinto, marahas yung lalaki. Kontrolado raw ang bawat kilos ni Rosalie. At nang plano na niyang ibenta ang lupa para makaalis, bigla na lang raw itong nawala. Sabi ni Aling Didang noon sa akin, hindi lang daw pinatay si Rosalie, kundi itinago pa ang bangkay niya sa mismong bahay na yon. Simula raw noon nagsimula ang mga kababalaghan, parang may kalalawang hindi matahimik. Pero lahat daw yun, kwento lang. Walang ebidensya, walang bangkay na nakita. Kaya si Rosalie raw, unti-unting nakalimutan. Pero Sir Jupiter, habang kinikwento niya lahat ng yon noon sa akin, para akong ginuguhitan ng malamig na daliri sa likod. Kasi ang totoo, ilang linggo nang nananaginip ako noon at sa panaginip na yon parang ako, si Rosalie. Ramdam ko yung sugat sa labi, yung kandadong bakal, rinig ko yung boses ng lalaking sumisigaw sa kabilang silid. Hanggang sa huli, yung lamig ng semento habang unti-unti akong tinatabunan. Hindi ako makagalaw noon. Hindi ako makahinga habang nananaginip noon, pero bago pa ako magising may boses akong narinig. Hindi ako makakaalis hanggat walang hustisya. Sir Jupiter, kinumpirma ko sa City Records Office ang mga nalaman ko noon at si Rosalie nga ang orihinal na may-ari ng bahay. Pero pagkatapos ng ilang taon, bigla na lang siyang nawala. Walang trabaho, walang event, walang trace. Akala ko noon doon na magtatapos ang lahat, Sir Jupiter. Dahil wala na akong makalap na impormasyon tungkol sa kanya. Pero mali pala ako noon. Hanggang isang araw may bumagsak na folder mula sa estante ko na hindi ko alam kung saan galing. Bumukas agad at doon ko nakita ang newspaper clipping. Rosalie, missing.
at 20 taon na ang nakalilipas. Habang nagbabasa ako ng dokumento, kusa namang bumukas ang kurtina at sa paggalaw nito, tumambad sa akin ang eksaktong pahina na kailangan ko. Alam ko noon ang tumutulong sa akin ay si Rosalie, kaya naman nagpatuloy ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na ang multo ng babaeng matagal nang patay, siya pa ang tutulong sa akin noon. At Sir Jupiter, nung araw na yon nakaupo ako sa sala ng bahay. Malamig ang paligid ng mga oras na yon kahit sarado ang bintana. Tahimik pero rinig na rinig ko sa sulok ng tenga ko yung pamilyar na tinig. Tulungan mo ako. Nang dahil sa patuloy na pagpapakita at pagpaparamdam sa akin noon ni Rosalie, nagpasya ako na hanapin ang may-ari noon ng bahay. Sinabi ko sa kanya noon ang mga nalaman ko, Sir Jupiter. Nagsimula pong umangat ang kaso ni Rosalie nang makumbinsi ko yung may-ari noon ng bahay na ipasuri ang lupa. Lalo na yung mismong sala kung saan ilang beses akong nakaramdam ng bigat, lamig at presensya ni Rosalie noon. Nung una ayaw talaga niya. Natatakot siya noon na baka raw mas magulo pa lalo. Baka raw umabot sa media at baka raw mawalan ng halaga yung bahay. Pero nangako ako sa kanya noon, sabi ko hanggat wala pang malinaw na resulta, walang lalabas na pangalan. Wala akong gustong sirain, ang gusto ko lang ay malaman ang katotohanan para matapos na ang kababalaghan na nangyayari noon sa bahay. At doon po nagsimula ang lahat, Sir Jupiter. Dumating noon ang araw ng investigasyon. Tanghaling tapat nung araw na yon, Sir Jupiter, pero nanginginig pa rin ako sa nervyos. 4 na forensic experts ang dumating noon sa bahay. May dala silang mga metal detector, concrete density readers, pati maliliit na drill. Tahimik lang akong nakaupo noon sa gilid ng sala. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa presensya, pero nanlalamig yung batok ko. Hindi basta lamig ng aircon, Sir Jupiter. Lamig na parang may humahawak sa leeg ko. Hindi ako lumingon noon. Ayoko pong makita kung ano man yun. Dito kami magsisimula. Sabi ng isa sa mga forensic expert. May irregularity sa ilalim ng sala. Parang may butas pero hindi maayos ang pagkakasimento. Habang dinidrill nila yung sahig ng araw na yun, Sir Jupiter, para akong hinihigop pa atras ng malamig na hangin. Ilang minuto lang bumigay ang konkreto na parang may nabasag. At yung sumunod, naamoy namin ang kakaibang sangsang. Hindi ko po makakalimutan yun habang buhay. Amoy ng bulok na kung ano. Hindi na siya basta masangsang lang, kundi nakakasuka ang amoy niya. Isa siyang amoy na parang nanunuot sa ilong. Isa sa mga tauhan ang tumigil noon, tumingin sa akin at sa mga mata niya. Alam ko na. Sinabi nila sa akin noon na may nahukay silang buto at hindi buto ng hayop, Sir Jupiter, kundi buto ng tao. Labis silang nagulat noon, Sir Jupiter, at syempre ganoon din ang reaksyon ko sa kanila. Kinumpirma noon ng forensic team na ang mga buto ay kay Rosalie. Gamit ang lumang dental records, mga tala sa City Hall at mga dokumentong nakalap ko, tuluyang napatunayan kung sino siya at kung ano ang nangyari sa kanya. At hindi lang yun ang natuklasan ko, Sir Jupiter. Ang lalaking matagal ko nang nakikita sa panaginip, yung boses na paulit-ulit kong naririnig na sumisigaw kay Rosalie. Siya po ang pumatay sa kanya. Lumabas ang katotohanan matapos makuhang mga ginamit sa pagpatay kay Rosalie at karumal-dumal po ang nangyari sa kanya, kaya naman hindi ko na rin po ilalahad sa inyo bilang pagrespeto sa kanyang pamilya. Pero hindi nakulong ang salarin. Ayon sa tala ng barangay at ospital, nagpakamatay siya. Ilang taon lang matapos ang krimen. Hindi niya siguro nakayanan yung konsensya kaya kinitil niya ang sariling buhay. At kahit patay na siya, sapat yung ebidensya kaya nalaman ang totoo sa pagkawala ni Rosalie. Nung narinig ko po yun noon, Sir Jupiter, para akong sabay na nabunutan ng tinik at tinusok ng karayom. Ang bigat ng mga pangyayari, pero nakahinga ako ng maluwag.
dahil matapos ang napakahabang paghihintay, sa wakas nakamtan na ni Rosalie ang hustisya na matagal na niyang inaasam. Mula noon, unti-unting nagbago ang paligid ng bahay. Hindi ko po may paliwanag, Sir Jupiter, pero mas maliwanag ang ilaw. Hindi ko naman binago yung mga bombilya, pero parang lumiwanag ang paligid. Parang mas magaan huminga. Kahit mga kapitbahay ko noon napansin nila na hindi na raw mabigat ang aura ng bahay. Matapos ang mga pangyayari, sinimula ng renovation ng bahay. Sirang sahig, lumang dingding, pininturahan at inayos ang buong bahay. Dun ko ulit naramdaman si Rosalie. Pero di tulad noon, hindi na siya mapanganib. Tila ba tumutulong pa siya sa akin para ayusin ang bahay. Isang hapon habang nagpipintura ako, iniwan ko sandali ang roller para uminom ng tubig. Pagbalik ko, may 3 guhit ng pintura sa dingding. Eksakto sa pattern na gusto kong ilagay. Pero hindi ko pa yun nasimulan, kaya naman nagulat ako. Kinilabutan ako, pero hindi sa takot, kundi sa pakiramdam na parabang naiintindihan ako ni Rosalie at gusto niyang makatulong. Meron din nangyari noon, Sir Jupiter, na may mga gamit na bigla na lang naililipat sa mas maayos na posisyon. May pako at martilyo na kahit naiiwan ko sa mesa ay nasa tabi ko na. Pagtingin ko, alam ko po noon si Rosalie lang ang gagawa nun. Nakakatintig balahibo man, pero sa isang kakaibang paraan, nakakagaan ng loob. Bago matapos ang renovation, kinausap ako ng may-ari ng bahay. Inalok niya sa akin ang bahay sa mas mababang presyo na abot kaya ko. Hindi po ako agad nakasagot, pero habang tinitingnan ko yung bahay mula sa labas, yung lumang pader noon na bago na may bagong pintura na. Yung bintanang may bagong salamin at mga bulaklak na biglang namukadkad. Napangiti ako, Sir Jupiter, at pumayag ako na bilhin ang bahay. Matapos ang renovation, pinabless ko ang bahay. Dumating ang pari, may dalang holy water at dasal. Tahimik ang buong paligid. Pero habang nagdadasal siya, ramdam kong may malamig na hangin sa batok ko at sa sulok ng tenga ko, may narinig akong boses, mahina, masaya at punong-puno ng pasasalamat. Mula noon, nanirahan ako sa bahay na yon at akin na yon mismo. Opo, Sir Jupiter, minsan nagpaparamdam pa rin siya. May mga gabi na may mahihinang yabag akong naririnig sa labas ng kwarto. Minsan, biglang lumalamig ang hangin kahit nakasara ang bintana. Nung una nagtataka ako kung bakit parang hindi pa rin siya umaalis kahit na pinabless ko na ang bahay. Pero habang lumilipas ang panahon, natuto akong intindihin siya. Siguro kasi matagal siyang nakulong sa takot, sa galit, sa dilim at sa bahay. At ngayong malaya na siya, siguro hindi pa siya handang tuluyang umalis. Siguro may parte pa ng bahay na gusto pa niyang alagaan. O gusto lang niyang masiguro na ligtas na ang lahat bago siya lumisan. Siya lang po ang nakakaalam. Isang gabi, Sir Jupiter, nakaupo ako sa veranda, hawak ang tasa ng kape. Sa malayo, kumikislap ang ilaw ng antipolo. Sa tabi ko, isang bakanting upuan. Hindi ko po siya nakikita. Pero alam kong nandoon siya. Tahimik at kontento. At sa kakaibang paraan, magkasama kami ngayon sa isang bahay. Hindi na pumalas ang bahay na ito. Sa wakas, isa na itong tahanan para sa amin. Kaya Sir Jupiter, gusto ko pong magtanong at humingi ng payo sa iyo. Tama kaya ang ginawa ko na hayaan na lang ang kaluluwa ni Rosalie sa bahay? Sa tingin niyo po ba, nakalaya na talaga siya? O baka ako na lang ang kumakapit sa presensya niya dahil natutunan ko na siyang ituring na bahagi ng buhay ko? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po sa pamamagitan ng kwento ko maalala natin na hindi lahat ng multo ay dapat katakutan. Dahil minsan, ang mga katulad nila ay kailangan ng tulong. Alam mo, Ella, kung ako ang tatanungin mo, hindi ko masasabing mali ang ginawa mo na hayaan si Rosalie na manatili dyan sa bahay mo. Kasi para sa akin, depende yan sa relationship nyo. Kung hindi naman siya nanggugulo, hindi
hindi siya nagpaparamdam para takutin ka, wala naman siyang masamang intensyon, bakit naman hindi? Pero girl, ito ha, huwag ka masyadong kampante. Hindi porket hindi ka ginugulo ngayon, forever nang ganon. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na taon, lalo na kung may bagong taong papasok sa buhay mo na baka hindi niya magustuhan. Alam mo yung mga kaibigan nating tahimik lang pero kapag galit na, mas mabagsik pa sa bagyo. Ganon. Ghost man siya o hindi, may emosyon pa rin yan. Lalo pa't hindi naman siya totally nakatawid. Ngayon tungkol sa tanong mo kung nakalaya na ba talaga si Rosalie, sa tingin ko partially. Oo, nabigyan siya ng hustisya. Oo, nabunyag na ang totoo at oo, nabawi niya ang dignidad niya na matagal nang pinutol. Pero Ella, tandaan mo, minsan hindi lang hustisya ang kailangan para makalaya ang isang kaluluwa. Minsan may unfinished business pa sila na hindi natin agad nalalaman. Gets mo ba? Buhay man o patay, may dahilan kung bakit nananatili dito sa mundo. Ang tanong ngayon, ikaw ba ang magiging tulay para tuluyan siyang makatawid? O magiging ka-roommate mo na siya for life? Kasi iba yung decision na yan. Kapag pinili mong hayaan siya dyan, ibig sabihin tatanggapin mo na forever na may isa pang nakikitira sa bahay mo. Hindi nangungupahan ha, hindi nagbabahay ng kuryente pero kasama mo sa bawat dilim ng gabi. Kaya kung ako sa'yo, magdasal ka rin para sa kanya. Hindi para mapaalis siya, kundi para mabigyan siya ng kapayapaan kung darating ang oras na gusto na niyang lumisan. Kasi baka iniisip mo, okay lang, masarap namang may kakampi. Pero girl, hindi lahat ng laban mo kailangan mo ng multo sa tabi mo. Paya ko ulit sa'yo, Ella. Maintain boundaries. Oo, kahit sa multo, may boundaries. Kung may nararamdaman ka na parang sobra na or may ginagawa siya na hindi mo gusto, sabihin mo. Alam ko parang taga-pakinggan pero try mo lang kausapin siya ng direkta. Rosalie, okay lang na nandito ka pero huwag ka naman sana mangialam ha, ganun. Patuloy kang magdasal. Kahit hindi ka sobrang relihiyosa, yung kusang loob ng pagdarasal para sa kanya ay makakatulong para ma-encourage siya na mag-move on kapag handa na siya. Huwag mong gawing comfort zone ang presensya niya. Mahirap yan, Ella. Baka masanay ka na may kasama ka. Tapos mahirapan ka ulit mag-isa kapag dumating ang oras na tuluyan na siyang lumisan. Dapat ready ka rin emotionally at spiritually. Alamin mo ang buong kwento. Yes, may alam ka na sa nangyari sa kanya pero baka may mga detalye pa na hindi lumabas. Lalo na kung may ibang taong involved na buhay pa. Baka kaya hindi siya makatawid dahil may tao pang kumakapit sa kanya. Pag-isipan mong mabuti ang lahat ng aking sinabi ha. At para naman sa mga listener, ang kwento ni Ella at ni Rosalie ay hindi lang basta kwento ng multo o katatakutan. Isa rin po itong paalala na ang mga bahay, lugar at tao may kanya-kanya pong kasaysayan. Minsan, dala-dala ng kasaysayang yun ang bigat ng nakaraan. Kung may kilala kayong tao na parang mabigat lagi ang aura, minsan hindi lang dahil sa sumpa o malas, baka dala lang nila ang sugat ng kahapon na hindi pa humihilom. Kagaya ni Rosalie at kagaya rin ng marami sa atin. At higit po sa lahat, tandaan natin na hindi lahat ng presensya na nararamdaman natin ay dapat katakutan. May mga espiritu o tao manumulto na hindi nandyan para saktan tayo, kundi para magpaalala ng isang mahalagang bagay. At para sa iyo, Ella, baka ito na rin ang paalala, hindi lahat ng bahay ay tahanan at hindi lahat ng tahanan ay para sa iisang tao lang. Minsan, ang tahanan pinaghahatian ng dalawang buhay na pinagtagpo ng kapalaran. Isang buhay at isang alaala na ayaw maglaho. So ayan mga kaibigan, narinig niyong kwento ni Ella. Isang babae na natutong makisama sa multo ng isang arkitektang pinaslang sa sariling bahay. Ako, nagpapasalamat ako sa oras at pakikinig ninyo. Sana kahit pa paano may napulot kayong aral, hindi lang tungkol sa kababalaghan, kundi tungkol din sa respeto sa nakaraan at sa kapwa. Buhay man o patay.
I-share nyo po sa comments kung ano sa tingin nyo ang tamang gawin at kung kayo ba ay team hayaan si Rosalie o team let her go. Curious ako kung saan kayo papaning. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Hanggang sa susunod, marami pong salamat.